Laga na ito. Opo, mga kabibig. Hay nako, nilaglag na mga senador si Bongbong Marcos sa kanyang alyansa. Ano nangyari kabibig? Ikinahihiya nga ba ng mga ilang senador si Bongbong Marcos dahil siya ang unang tumira sa oposisyon. Sinabihan pa niyang namimili ng suka o naging suka. Kaya uso ngayon ang team suka versus team sinusuka. Naku mga kabibig, ito na ba ang maging dahilan na para bumagsak ang administrasyon na mga senador? Paano yan mga kabibig? Ang mga tao ay parang biglang hindi naganahan sa estilo ni Bongbong Marcos na tira ng tira negative campaigning mga kabibig. Kaya nga sabi ng ilang mga netizen para yatang ikinahihiya, nilaglag ng mga ilang senador si Bongbong Marcos. Totoo nga ba ito mga kabibig? Kung ganon ay delikado. Delikadong matatalo sila mga kabibig. Ay nako, ano kaya ang maging bagong strategiya nila para matabunan yung unang ginawa ni VVM na parang inaway ang oposisyon? Ano ba nangyari ngayon ay mga kabibig? So eto kabibig manood tayo ng isang video kung saan si Erwin Tulfo. Erwin Tulfo pa naman ang number 1 na senador ngayon. Ang nangyari is parang ramdam ni Erwin Tulfo ang negative effect sa ginawang panglalait ni Bongbong Marcos sa oposisyon ng mga senador. Nga bumili na ng suka tapos nagsabit ng COC. O ito kabibig manood tayo. Pahiya yata si Erwin Tulfo. Pangulo ay bagamat siya po ay Pangulo natin, pero hindi po siyang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Stay away from negative campaigning. So, nahalata ninyo na negative feedback ang nagawa ni Bongbong Marcos. Hindi kasi ninyo hindi niyo nabigyan ng advice si BBM na wag umatake. Hindi binasa ang script ba? Kaya maraming sinibak kahapon. Maraming sinibak kasi mali-mali at talagang negative campaigning ang ginawa ni BBM kahapon mga kabibig. Kaya takot itong mga senador na ito kasi ang pangalan ng kanilang grupo ngayon ay Team Sinusuka. Team Polvoron daw. Inunahan nyo kasi. Sinabi nyo mga suka yung kabila natural na triggered ron. Diba? O ito pa. Siguro, lahat naman ho kami ng mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. Hindi po namin papanatan yung kabila. Hindi na papanatan ang kabila. Natuto na kayo. Diba? Negative campaigning is still negative campaigning at ayaw nyo nang bumanat sa kabila. Napahiya kayo. Napahiya kayo sa ginawa ng inyong presidente. Hindi, ilalatag lang po namin yung mga nagawa. Kumpiyansa po ako na itong mga kasama ko ngayon dito may ginawa. Either sa local government, sa Kongreso, sa Senado, may mga alam naman ho ninyo, you being the media, na I'm sure na Dario din po lahat ito ngayon, 3 senador po, 4 po. Manny Pacquiao in the Senate before, Senator Pings, Senator Soto, Senator Tolentino, and then sa local government, si DILG, and then si Mayor Agin Pinay. Sa Congress po ako and si Congressman Villar. May mga ginawa po, so it will be more on performance-based. That's po na pag-usapan po namin. Avoid daw nila yung negative campaigning. Pero ang number 1 na nag-negative campaign ang presidente. Ay, Diyos ka. Sa bagay, kasi sabi ni Tolpo, performance-based daw. Wala namang magandang performance na pwedeng ibida si Mr. President. So, negative campaigning na lang. Tama. Ay, Diyos ko. Ang presidente, siya yung namuna sa proclamation rally. Siya pa ang nakasira. Tama, nasira talaga. Tapos yung mga
kandidato ni Mr. President at sinasabi hindi daw magpapatutsada na sa ibang kandidato, mag-focus na lang daw sa performance. Kasi bakit? Inulan kayo ng batikos? Tama. O, yun ang mga kabibig. Yun ang negative effects sa negative campaigning. Itama lang ang strategiya ni Bato de la Rosa na paunahin muna natin silang proclamation rally. Ang ginawa ni Bato de la Rosa ay pumunta muna sa simbahan. Nanalangin sila. Itong kang Mike Marcos, pumunta ba sa simbahan? Humingi ba ng bendisyon sa Panginoon? Hindi. Ang ginawa nila, nag-proclamation rally, nanira pa si BBM. Siya pa ang unang tumayo, tapos sinabihan niya kung ano-ano yung kabilang oposisyon, negatibo sa mga tao. Lalo na sinabihan niyang suka, natural. Ano na ngayon? Di ba? Kaya si BBM bumawi. Bumawi si BBM. Ano bang pagbawi ang ginawa ni BBM? Ito. Nako, nangako na naman si BBM para pang iwas negative comment. Punta siya sa pangako. Nako, ang mga pako na nangako, ako. Ito si BBM, nangako na naman si BBM. Ito na. Na sila'y uupo. Pag nanukot sila sa Senado, unang araw pa lang, hindi na po sila mag-OJT. Alam na nila ang gagawin nila. Alam na nila ang problema na hinaharap ng ating mga kababayan. Para bigyan ng kaunting tulong. Kaunting tulong! Kaunting tulong lang, Mr. President! Ay, Diyos ko! Nangangako na naman! Nangangampanya na naman! Ay, pangako na naman. O, diba? Pangako naman si BBM, hindi daw mag-OJT. Kung mananalo itong mga kandidato niya, it means, yung pagkapanalo mong presidente, nag-OJT ka lang. 3 years yung pag-OJT mo, wala kang nagawa. Grabe ka namang Bongbong Marcos. Yung estilo mo sa campaign ngayon, pumatok na yan. Ang mga tao ayaw na ikaw pakinggan. Ayaw na lang mabudol-budol. Diba? Sabi nga ni Pangulong Duterte, kung talagang mayroon kang nagawa bilang presidente sa 3 years mong pag-upo-upo dyan, no need na ng negative campaigning. Kasi bobotohan kaya agad kayo ng tao. Kung naibaba mo ang presyo ng bigas ng 20 pesos, yun. Parang ang mga tao ay maniniwala sa iyo. Pero wala Sobrang taas ng presyo ng bigas, sobrang baba ng presyo ng drogas. Diba mga kabibig? So kaya nga, ang mga tao ngayon ay hindi naman naniniwala kay BBM. Paano na yan? Ano kaya maging reaction ng mga netizen ngayon na parang Team Suka versus Team Sinusuka. Sino ba ang Team Sinusuka dyan? Mag-ingay ang mga Team Sinusuka. Grabe mga kabibig, as in, kahapon pa lang banat ng banat ang mga Duterte kasi binanatan sila natural. Babanatan din nila, hindi naman sila magpapaano. Alam mo namang matapang si Tata Digong, so natural, binanatan niya.